Welcome to A-Mark the Podcast. Siya po si Isel. At siya naman po si Mark. Etong episode po natin ngayon ay kasi lagi natin pinag-uusapan yung mga anak natin, how they're Yes. doing, are we raising them right? Pero feeling natin, kaya we chose this topic is, kamustahin din natin yung mga magulang katulad natin na nagbigay silang, naging magulang in the middle of the pandemic. Di ba? Ang dami niyan. Ang dami. Ang dami kong co-mommies nakausap at ngambang-ngamba kami kung paano ba kami manganganak sa panahon at kasagsagan ng pandemic. Yun yung 2020 hanggang 2022. Yes. Di ba? So isipin nyo yun nakaraos tayo, we survived. I hope the kids are thriving as we expected in spite of yung mga fears natin ng mga panahon na yun, di ba? Ano ba yung naalala mong mga bagay nun na kakaiba, at the same time may halong takot, may halong pangamba, ang dami. Well, hindi siya kakaiba kasi it was my first pregnancy, 2020 with Zandrine. So lahat naman talaga bago. Dahil unang pagbubuntis, unang panganganak, in the time of pandemic. And remember, itong 2020 time, wala pa tayong vaccine. Yeah. And then yung swab tests, ang validity niya 14 days. Yes. 14 days. So, kailangan kong schedule ang CS ko na pasok doon sa validity. Or else, ilalagay ka sa ibang room na pwedeng may kasama kang COVID. At ayoko nun, at ayaw din niya nun. Di ba? Ganon, katindi. Yung totoo, yung takot na takot. Takot tayong lumabas. Pagka may check-up ka, kulang na lang balutin yung sarili mo ng plastic. Di ba? Kung pwede ka lumabas ng naka-armor. Yeah, those were our fears. Kasi hindi pa natin alam ang magiging epekto sa ating mga babies or sa sinapupunan, yung mga anak natin sa sinapupunan kung tayo magkaroon ng COVID. Ang hindi ko pa, kasi nun, syempre, nagpaplano na ako on how I can be a supportive husband, di ba? Kailangan, gusto ko every step of the way, lahat ng check-ups, kasama ko. Ang pinakamahirap na hindi ko makakalimutan yun Yung first check-up natin, tapos ang sabi ng doktor, ikaw lang ang makakaakyat. Naalala mo yun? Oh yeah, oo. Bawal- Kasi social distancing. Bawal ako umakyat. So imagine niyo po yun hinatid ko siya, hanggang kotse lang ako. Kasi kahit pumasok doon sa building, bawal. Yeah. Only the pregnant mom can go up to have herself checked. So, bumaba siya ng kotse, tapos nakikita ko siya, naglalakad siya dahan-dahan kasi ang laki na nun tiyan niya, hindi ko maalalayan, hindi ko alam what's going on upstairs. Nasa kotse ako, nag-aabang ako kung ano magiging resulta ng first check-up ng baby ko. Bigat pala nung pakiramdam na yun. You felt helpless, but at the same time, wala kang magagawa kasi part of the rules, di ba? Nagpatuloy yan hanggang sa delivery. Wala ang asawa sa delivery room. Pangarap ko po yun. Bawal. Pangarap ko yun. Yeah. Sabi ko, kahit himatayin ako, kailangan nandun ako. Makita kong biyakin. diba, biyakin or iiri yung anak ko, kailangan nandun ako. Bawal na naman po. So I had to stay in the room and just wait for the call of her doctor na okay na yung bata. Yeah. Anxious moments. How long was that? Yung delivery mo? Parang... Well, it's a scheduled CS. Yeah. So, I think we were scheduled 7 in the morning or 7:30. Siyempre, hindi ko na alam kung ano oras ba sa'yo binalita yun. Parang na lumabas na. more than an hour mahigit Okay, if I'm not mistaken. Pero ang problema po nun, wala akong ibang kasama sa kwarto kasi nga bawal. So it was just me by myself, naghihintay ako sa kwarto. So, anong ginagawa mo nun habang naghihintay ka? Ang ginawa ko nun, Bukod sa nanginginig ka. hindi ako nakakaupo nun. Kasi ano mo yung pabalik-balik ako ng kwarto. Yeah. And thankfully, merong chapel na malapit sa atin. Okay? I remember this distinctly. Pagpasok ko dun sa chapel, yung altar niya, alam mo kung ano laman? Mga vase ng sunflowers. Aww, So, nung my nakita ko yun, favorite flower niya, flower. nung nakita ko yun, sabi ko, okay, It's a sign. my kid will be fine. Sabi ko, thank you, Lord, for even before nagtanong ako na, Lord, will my kid be fine? Will my wife be fine? Pagpasok ko nung nakita ko yun, sinabi niya agad that they'll be fine. So,
But Mm. still, 'di ba? I mean, Yung grabe rin yung kaba. Bukod sa it was my first time for mm. everything and it was pandemic, naaalala ko, Kenkoy po yung aking anesthesiologist si Dr. Darwin Atanasio. Hi, Doc. Abay, pagpasok ko ba naman sa ah, OR, ang playlist niya, mga kanta ko. As in, mga kanta ko talaga. Sabi ko, Doc, ayos to ah. Sabi ko, parang ang hirap, ang hirap nung thought na kinakabahan ka, tapos naririnig mo yung sarili mo. Sabi ko, Doc, pwede bang magpatugtog na lang tayo ng Christian songs para naman makalma ko yung sarili ko. And then yon nag-play siya ng Christian songs. And yeah, as a mom, ito, naranasan to ng karamihan na nagsi-CS, ano. Actually, kahit naman yung normal delivery, pag narinig mo naman na yung iyak ng anak mo, parang, Yes. thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Yeah, but nung nanganak na tayo Mm. at umuwi na, ang saya. Kahit nasa gitna tayo ng uncertainties, ang Yeah. saya-saya na meron kang, ano mo yung bundle of joy, a blessing na sobrang healthy. Bago pa nga umuwi masaya na, eh. Naalala mo nung time na dumaan muna tayo kila Nadine, kila Paul, and Yeah. then nandun din sila lolo't lola, dumaan din. Kahit hindi sila makapasok ng bahay, nandun lang sila sa Oh my driveway, sa gosh, kalye po, sa yeah, kalye. yeah. Oo, nagkakawayan lang kami, nasa kotse lang kami kasi bawal Mm. bawal mag-interact kasi mamaya carrier sila, baka mahawa si baby. So Nakasalon yung yeah, bintana. oo, tumitingin lang sila. Sisilip sila dun sa bintana ng kotse. Oo. Yung mga lolo't lola, first look sa apo nila, hindi nila mahipo, hindi nila Mm. mayakap. Tapos naman yung mommy ko, gano'n din Yes. sa mommy and daddy ko, magkahiwalay sila ng bahay no'n, eh. Nauna muna si mommy. Mm. Gano'n din, parang nasa garahe lang, ay sa gate. Gate, gate. Gate. So, again, may rehas ng gate, nando'n sila sa loob, nandito kami sa labas, nakagano'n lang, may picture. Hanapin nga natin yung picture. Nandun yun. Oo, Oo. nakaganyan lang. Tapos hindi nila mahawakan, 'di ba? Ay, imagine that. Imagine yung feeling na pinakahihintay na apo tapos hindi nila mahawakan. Kaya Grabe nga nun, ano? kaya nga itong episode na 'to Mhm, talagang I think it's a perfect tribute para sa mhm, mga magulang na katulad natin. mhm. Hindi po biro yung pinagdaanan niyo na yun, especially kung katulad niyo kami na first baby, 'di ba? Yeah. Imagine ang hirap na po yung ginagamayin niyo yung first few steps niyo as parents, Pero sa ganung Daddy, environment. meron akong mga kakilala na mga mommies na nagka-COVID. Oh, wow, Right. that's even worse. Na ang nangyari, siyempre, they're in a house na may mga anak pa silang iba o kung sino man ang kasama nila sa bahay. Mm. Breastfeeding, ayan, powerful lang breastfeeding talaga dati na parang, sige, kailangan breastfed ka para marami kang antibodies, 'di ba? Ang ginagawa nila, i-isolate nila yung sarili nila with their baby. My goodness. Oo, tapos the whole time talagang naka-N95 mask lang. I think naranasan natin 'to, Daddy. Mhm. Si Zandrine was already 1, Yeah. and then, um merong nag-positive sa atin, si Abam no'n, Yes. na baka nagkalagnat din kasi ako, Mm. 'no. Nag-positive, hindi naman ako Hindi ka nag-positive, hindi ka I nag-positive. mean, Someone in the house, si yeah. Abam ba yun? Hindi. Sa ano 'to, nung galing tayong Balisin. Yes, yes, okey, Oo, okey. oo. Tama, tama. Also, nung time na 'to, siguro mga 2021, Hmm, oo, na unti-unti na akong bumabalik sa trabaho. Sa GMA, we had our, noon time show, Sunday noon mhm. time show, and yung center stage na physically we're there. Pero talagang ano tawag dun, Daddy, yung shield, the face Yeah, shield, face yeah? face shield and face mask. Yeah. Mm. Siyempre hindi naman natin alam kung makaka-pick up ako ng virus dun. Pag-uwi ko sa bahay, merong time yun, eh, na dapat 7 days, hindi ka magkaroon ng any symptoms, Symptoms, yeah. and then okay ka na. So within those 7 days,
naka N95 lang ako. Mm. Remember, magtatanggal lang po ako ng mask sa loob ng banyo. Yeah. At sa banyo ako kakain. Mhm. Naalala mo yun? Oo, para lang hindi ko ma-expose si Zandrine noon sa kung ano man, if ever may Yeah. dala-dala ako. Grabe. Grabe yun, yeah. Tapos, yung simpleng pagbili ng gamot, Mhm. yun lang simpleng pagbili ng craving mo eh. Nag-crave po siya ng Spanish bread nun. Ito na, nagbubuntis. Nagbubuntis siya eh. Spanish bread. Yeah. And syempre, di ba, pag buntis po, hindi mo naman matatansya yung oras ng craving niya eh. Minsan, gabi. I remember one time, 10:30 ng gabi, Oo. nag-crave ng Spanish bread. Eh, buti na lang nung time na yon, yung lockdown, hindi pa ganun kahigpit. Pwede ka pang bumiyahe. Specific radius lang around the house. Wala akong makitang panaderya na bukas. From where we live, nakahanap na ako ng panaderya sa may Maginhawa na, which is around 30 minutes away. Hindi naman, may ganhawa. Di ba? Parang sabi ko, kaya ngayon pag nakikita ko yung panaderya na yun, tuwan-tuwa ako na hanggang ngayon bukas siya. Kasi lifesaver po kayo nung time na yun. I was able to find that. Pagbili ng gamot. Kasi syempre, pupunta ka ng drugstore, syempre, di ba? Kung normal situation nga, alangan ka na kasi baka mamaya bumibili doon, may sakit. Lalo na nung time na yun, di ba? I mean, where do you go to assure yourself na hindi ka magkakasakit? Ang dami nating ifs and buts and fears nung time na yun. Kaya, again, doon sa mga magulang na katulad namin, we survived, we made it. 5 years old na po yung anak namin from that time on. And wow, just looking back at it, minsan nagpa-pop up sa memories ko yung mga photos natin. Yeah. Lahat naka-mask. Yeah. Yung ating binyag ni Zandrine, sinabay na natin sa first birthday. Yeah. Na ginawa lang sa bahay ng parents niya kasi Yeah. doon kami nakatira. And then, we had my parents come over and my brother na sinwab test yan lahat, di ba? And then, simple celebration lang. Tapos naka-zoom ang mga ninang at ninong. Alala mo yan? Gender reveal. Mula gender reveal to baby shower na hinost ng stages. Yeah, talagang ginawa natin ng paraan. Lalo't unang anak, di ba? Yeah. Parang kahit pa paano gusto mo naman ibigay yung mga ganong masasayang memories. Pero alam mo, kahit grabe yung challenges nun, parang feeling ko, we went through it na masaya. Hindi lang tayo. Yeah. Pati yung buong pamilya. Kasi kahit merong mga distance challenges, medyo merong mga challenge na hindi mo mahipod, hindi mo mayakap, feeling ko everyone was involved pa rin. Yes. Di ba? Tapos, naaalala ko, mahilig tayong mag-share ng videos ni Zandrine noon sa social media. And it would gain lots of views kasi Zandrine was such a happy baby. Yes. So parang in the midst of all that's happening in the Wala COVID siyang time, kamuwang-muwang na. oo, na nakakapagpaligaya pala yung mga halakhak niya, di ba? Right. And ako naman, as a first-time mom, kasi mahilig akong magbasa-basa ng news, di ba? Sabi ko nga, nagkaroon ako ng time. Pregnancy. Balik tayo sa pregnancy. Nung habang pregnant ako, at syempre, ang daming negative news na nakikita online, naiiyak ako sa bawat nababasa ko. As in, apektado ko. Lalo na, syempre, ang daming namatay, Yeah. daming worries, ganun. Tapos nalulungkot na ako. Di ba pag nalulungkot ka, parang pakiramdam mo, nararamdaman ng baby Oo. mo sa loob. Ano yung sabi mo sa akin? Parang pag nagbe-breastfeed, baka lumipat sa kanya yung lungkot, nararamdaman niya Oo, emotions pero mo, di hindi. ba? Ito pa lang yung yung nagbubuntis pa lang. Yeah. So sabi ko, kailangan happy ako. Ayokong nararamdaman ng anak ko yun. Siyempre, once in a while, may mga bagay ka naman talaga na kailangan ikalungkot. Pero kung kaya mong iwasan and to, shield your thoughts from negativity, wag na lang. So parang hindi na ako masyadong nagbasa ng news. O mahilig ako updated talaga ako sa news. Pero nung time po na yun, parang sabi ko, wag na muna.
Mga reels na muna ako and news about babies, ganyan. Yeah. How how-tos ng first-time moms. Pero alam mo yung Yeah. looking back at those times, parang ang dami nating lessons as parents. Hindi lang as parents, as individuals, na hanggang ngayon dala pa rin natin. Yung appreciation natin sa mga simpler things in life. Di ba? I Yeah. mean, nabit-bit natin hanggang ngayon yun eh. Yeah, totoo And I think hindi na yun. mawawala yun. Di ba? Siyempre, yung anak ko, ang daming anak pala natin. Mm. Sinarili. Di. Yung- si Zandrine noon, Mm. may mga ang dami nagre-regalo noon ng mga brands. Kasi Yeah. nga, nung time ng pandemic, kaming mga nasa would we call ourselves social media influencers o personalities? So, parang, kami, ang tatawag doon, collab, Yeah. right? So, ang daming gamit ni Zandrine, even yung mga damit. Dami talaga, Dami doble-doble. talaga. Nasabi ko, ang gaganda naman itong mga to, pero hindi naman tayo makalabas. Ang ginagawa lang namin, lahat ng magagandang damit, ibibihis ko sa kanya. Tapos nandun lang naman po kami sa loob ng bahay. Tapos, mamamantsahan lang ng mga pagkain Nalala mo niya. yung red gown niya. Oh. Naglalaro lang siya sa sala, naka-gown Yes. siya. Tapos, ako naman, picture lang ng picture, lahat ng anggulo. Na, at that time, sabi ko, bakit mo pa isisave yung magagandang bagay Yeah. for the future when now, in this present time, kailangan mo na siyang i-experience because you'll never know. Diba? Hindi mapakaikli nga ng buhay dahil nung time nga na yon. Nako. So sabi, parang yung nanay ko, laging kausap si mami Yeah. noon nung pandemic. And then, makikita niya ako, kausap ko siya, nakakwintas ako. Nakahikaw akong loop, Naka-alas siya. ganyan, nakalas ako, sabi ni mami. Naka-video call Oo, lang. sabi ko, magsuot mo yung alahas mo. Sabi ko, Ma, sabi kong gano'n, kailan ko pa susuotin tong mga to? Sabi ko, suotin na natin ngayon dahil hindi naman tayo nakakalabas. Ang mamis kaya sabi ko, Ma, ikaw. Kasi si mami yung nagda-dialysis siya, like every other, 3 times a week. Ma, suotin mo yung mga alahas mo habang nagda-dialysis ka. Sabi ko sa kanya. Ay, nako. We all had to make adjustments. I think yung appreciation natin although dati naman we put value on health, di ba? Yeah. On the simpler things in life, like yung just being at home. I think lalong na-enhance yun eh. Oh, yeah, Kasabay na rin ng edad definitely. natin, syempre. Pero nung pandemic talaga, it was what I called it was the big reset Yeah, for everybody. that's true. Ako, nun eh, parang, syempre, yung dati, ang hilig-hilig ko sa mga branded stuff. Ang hilig-hilig ko sa mga, the good things in life. It's still there, pero now na-apply ko na lang siya sa mga kids ko. Pero nung pandemic, something as simple as a haircut. Tsaka nagugupit sa akin nun eh. Yung mga pictures and videos namin nila Sandrina pag naglalaro, ang haba ng bigote ko, ang haba ng buhok ko because hindi ka makapagpagupit sa labas. So, until one time humaba, siya na lang naggupit. Okay din naman. But, those simple things na kung hindi tayo dumaan do sa pandemic, Yeah. I'm not saying it's a good thing that we went through it, but ang dami nating Yeah. napulot. Tsaka yung simpleng magkasama kayo ng pamilya nyo, nakakapagkita kayo, nakakapagyakapan kayo. Yeah. I'm sure marami sa atin may mga regrets din naman nung time ng pandemic na Yeah. we should have done this, should have done that. Pero wala eh. Ganun talaga. Isa sa pinakamabibigat na hamon talaga ang pandemic. And when I hear the word pandemic kasi what comes to mind bukod sa yun nga, me being a first-time mom, yung time talaga away from my mom. Yeah. Oo, dahil ito rin yung time na bagong kasal tayo. We were married late 2019, November of 2019, and then pandemic hit March 2020. So, adjustment period ako
na hindi ko na nakita yung masyadong hindi na talaga. Yeah. Tapos nagkasakit pa si mami, nag-ano pa siya, nag-dialysis, and I wasn't there to take care of her. And ang mami pa naman, lagi ko kasi, syempre sabihin ko, dalawin kita. Alam mo yung mami ko, our moms, they're so selfless. Sasabihin niya, wag mo na akong intindihin. Intindihin mo yung anak mo. Ayaw talaga niya. Ayaw I niya. remember ilang beses ka nagtanong eh. Talagang Oo, mami, ayaw. sasamahan kita sa dialysis. Kanya, hindi. Baka mahawa ka pa, mapasa mo sa... I mean, baka ma-expose ka. I mean, hindi ko naman sasabi may COVID siya noon, pero protektahan mo yung anak mo. Yeah. So, yun talaga yung ginawa ko. Na, when I said about regret, yun yung regret ko na sana hindi ko siya sinunod. Yeah. I should have given time for her. And yun na nga po, parang tail end na ng pandemic 2020, we lost my mom. But I'm sure, talagang hindi niyo gugustuhin yun. Nanay yun eh. Nanay yun. That's how they are. You know, they're built for that. Na, syempre, yung guilt part, that's normal because nanay mo nga eh. But I remember ilang beses natin tinanong kung pwedeng bisitahin kahit sa labas lang. She would say no. Yeah, we did naman yung mga sa labas-labas. Nasa dulo na. Oo, nung bandang dulo. Even na. your dad, bibisitahin natin yung dad mo nung time na yun. Di ba? Alam mo yung, when you look at it that way, parang si Sandrine has no clue what you went through nung time na yun. Yeah. To her, it was all okay kasi she was surrounded by so much love. And I think lahat ng parents, yun ang ginawa. Gawing normal ang childhood ng mga bata na pinanganak ng pandemic. Na para bang walang takot. Na para bang walang sakit na nasa labas because we made sure na nagiging masaya yung first years nila. Buti nga hindi ka tinatanong, ba't di ka pumapasok? Ba't di ka nagtatrabaho, daddy? Mga ganun, hindi pa niya naiisip yun eh. Kasi everyday, nasa bahay ka. Kaya nga nung unti-unti na kaming nag-work, don't leave me. Ganyan na, pahirapan. Yung difference po si Sandrine, hirap na hirap because she's so used to having both of us every day. Si Semira, hindi na eh. Nung pinanganak si Semira, pumapasok na tayo. May office, may work na daily. Kaya pagkaalis kami, madali siyang, okay, bye-bye. Hindi na siya yung sobrang habol. Si Sandrine, hindi talaga. It took a while for her to understand that we have to work, we have to leave the house, yung ganun. Kasi nga, sanay siya everyday. Nandun yung magulang niya, nandun yung lolo niya. Talagang, it was a different world. But again, saludo kami sa lahat ng mga magulang na katulad namin. We made it, guys. We look at your kids now, di ba? The way we look at our kids. And I remember, nung unti-unti nang bumubukas ang mundo from the pandemic, nag-mall tayo. Nag-mall, naalala mo? Tapos, syempre, may sales lady nakyutan kay Sandrine. Natakot siya. Kasi nga, hindi siya sanay makakita ng ibang tao. Sino yan? Parang gano'n. Parang, hindi ko alam, naiyak ba siya? O gano'n? O grabe yung kapit sa atin. Yumakap yata, yumakap sa atin. Na sabi ko, kawawa naman yung anak ko. Ngayon lang nakakita ng ibang tao. Saka yung level of excitement niya pag sasakay na ng kotse. Kasi wala eh. Noong time na yun, lalabas ka ng bahay, ikot ka lang hanggang doon sa likod. Babalik ka na sa harap lang talaga ng bahay yung mundo niya. Kaya I think every chance we get now, na yun nga, okay na wala ng pandemic, sige, labas tayo. O interact with, with friends, with playmates. Kaya nga, mga playdates na yan. Kailan ba nauso yung playdate na word? Parang ngayon lang yata. Ngayon lang. Pero merong isang bagay na hindi po nabago sa kanya mula ng pandemic. Hanggang ngayon po. Ako? Sa'yo. Pag may umubo sa labas, hanggang ganun na yan. Kung yung mga anak niya. Ilalayo ko talaga. Abrupt pang ganun. Daddy, kanina pa umuubo yun. Kanina pa umuubo. Ngumunguso na yun. Layo na tayo, lipat tayo. Labas na tayo sa Kahit nga yung mga kalaro di ba, minsan,
Naku, daddy, umuubo yung isa, Sorry. laro natin. Kasi naman po, 'di ba gano'n Hindi na 'yung 'pag maaalis nagkasipon, sa'tin, nagkaubo, lagnat, dalawa sila lagi. Tapos kasi nga nanumunya sila pareho Mm. din lately. So, kung kaya namang iwasan, iwasan. But again, yeah. Wala, Ito nga magpapasok na naman, mm. ayan na naman 'yung flu Pasahan na naman ng season. ubot-sipon, 'di ba? Oo, Homeschool sabi na lang tayo. naalala ko yung flu season, sabi nga ni Marie Chris, "Ano ba yung flu season na yan, all year round naman Oo. yung ubot-sipon, eh." Parang hindi na gumagaling, sabi parang hindi na gumagaling yung anak ko, parang either may sipon, may ubo, may At lagnat. saka after ano, kunyari, may ubot-sipon 'no, magpapahinga lang siya ng 3 days meron na Oo, naman. gano'n talaga, eh. Although kaya nga dito sa atin, yung intentionally, I think one more thing that we developed a liking for nung time na yun was yung nature. Alam mo, Oh, yeah. ilapit natin sila dun sa nature side of Mhm, the world. Kaya, well, swerte tayo, meron tayong malalapit na nature dito, just outside our village or inside our village, meron na agad. But mhm. dati naman kasi, alam mo yun, parang okay lang kung nasa bahay ka lang, 'di ba? Okay lang kung dito ka lang maglalaro. But now, because of what we learned during the pandemic, parang sayang yung opportunity, labas tayo, Yeah, labas, and we let's need fresh go. air, 'wag tayong confined sa Mm. small spaces, ganyan. Ang daming nabago sa atin nun. Yeah. We're lucky that we got through it safe. Again, yung mga nawalan ng mahal sa buhay, nakikiramay kami sa inyo. Of course, that's a difficult phase to go through. Marami. Ang dami naming kaibigan who lost Family. family and friends and a lot of sad stories. But Mhm. para doon sa mga magulang like us who went through it, tingnan niyo yung mga anak niyo ngayon, guys. Look at them. I think we're Wow. doing okay. And I think we Yeah. should be proud of ourselves, di Yeah. ba? Maging proud tayo kasi the world never saw anything like that before, Mhm. including us. And we went through it with a kid, with a Yeah. baby in tow. Pero Imagine. alam mo, despite, COVID, Mm. we were so hopeful. Yeah. Yun lang din talaga ang pinanghahawakan natin nung panahon na yun. Kasi wala naman tayong iba pang kakapitan nun but Yeah. hope. Because we want our child to have a normal life. And back then, we knew that it will come. Yeah. Hindi lang natin alam na kung ilang taon, pero ika nga, gagawa natin gagawa ng paraan. Mhm. Kaya kung pinanghihinaan mo kayo ng loob, especially yung parents like us, if you're going through something in life, if you're going through, some depression or some sadness, kung tinatanong niyo ba yung sarili niyo, are we raising our kids right? Yung sinasabi niyang hope, yung anak niyo yun. Just look at them. Yep, yep, yep. That's the hope you're looking for. You made it through. You raised them well. They're thriving right now. Just tingnan niyo lang sila. Imposibleng hindi kayo makaramdam ng hope and makaramdam ng saya. Oo. Di ba? Biruin niyo, nasa ano na sila ngayon? They're in kinder, Yep. senior. Yep. Yeah. Pakulit na ng pakulit. Maya-maya, grade 1 na po tayo. Ang bilis ng panahon, ano? Tuition fee. Yung Homeschool na lang asawa ko, tayo. tignan mo, pang ilan mo na yan ngayong episode na to? Kaya nga, kasi ano mo, Magturo ka ha, ano? nakisulungan niyo ako magturo. Wag lang math. Wag lang math. Ay, nako, sarap balikan. Di ba? There are many positive things na kapupulutan natin from our experiences ng pandemic as parents. Mhm. And I think, knock on wood, hindi na tayo dumaan sa ganong klaseng pagsubok ulit. But if we do, now we know how to make ourselves stronger, Mhm. how to look at the situation in a brighter way, di ba? And maybe someday, pag kinuwento natin kay Zandrine or kay Zamira what happened, I'm sure they won't understand that much kasi it's ang hirap naman talaga intindihin that the world went through it, but Maybe we should ask Sandrine, no? Do you remember wearing masks when you were younger? Kasi, di ba, kung naaalala niya ba yun? Or, kasi inabot niya sa school, nagmamask siya. Oo, Only oo. because, di ba, may mga sakit yung kaklase niya, but to identify it
as the pandemic, di ba? Oo, parang hindi pa. Wala pa Baka silang hindi isip pa. nun, Baka oo. hindi pa. Kasi nga, di ba? Sa pictures na lang talaga makikita. Biruin mo nagpi-picture taking kayo pero naka-mask kayo lahat. Sino 'to, sino Di 'to? ba? Mata lang ang kita. Sa Oo, mata mo ng mga kilala oo. niyo. Ano yun, nag-ano siya eh, ano pa si Sandrine, Catholic ano naman siya. We Mhm. had a Christian and then Catholic baptism. Yeah, so we were in a church and everyone's wearing masks, Di ba? smiling inside. Grabe yun. Kasi grabe talaga. But we made it through. Mhm. We made it through and we're okay. And Mm. I'm sure lahat ng mga magulang who went through it, just like us, I'm sure you guys are doing okay. Oo, at kung nalampasan natin Mm. 'yun, wala tayong hindi Kaya mo kakayanin. lahat, di ba? Kaya mo talaga lahat, literal. Di ba? It's the most challenging, death-defying yung ginawa natin. Ika nga nila. I mean, we Mhm. raised our kids well. I think we're doing okay. So, Kaya to all the parents out there, congratulations. don't ever doubt yung capability mo bilang magulang kasi nakalampas ka doon sa Yeah. pagsubok na yun. Ngayon, magkamustahan tayo 'pag mga binata't dalaga na Yan. sila. At kung Mm. ano ba ang mga dapat nating harapin at, paglagpasan. Mhm. Kaya kwento nyo sa amin, guys. Ano ba yung pinaka-memorable experiences nyo as parents nung pandemic? Hmm. It can be funny experiences. It can be challenging experiences. We want to hear from you kasi syempre, feeling ko ang laki ng similarity, if not the exact same experiences ang pinagdaanan nating lahat nung time na yun. 5 years old na. 5 or 6 years old na yung mga anak 5. nila. My Yeah, goodness. and 5 or younger. 4, 3. I can't believe it's Pero alam been mo that marami long. nun marami talaga nung 2020. Mhm. As in nag-boom. Yeah. Grabe. Ang daming napahinga, ang daming walang gagawin, nasa bahay Sa lang bahay ka tayo. lang eh. So, Di let's ba? make babies. Mhm. Yun na yun eh. Oo, meron pang mga 10 years na naghihintay magkaanak. Yes. Nagkaroon ng anak nung Mhm. pandemic kasi pala overworked sila. Yeah. Yung iba, True. through science na ang kanilang tinakbuhan, pero nag-natural nung time ng pandemic. I have a friend. Mm. 7 years sila nagtatry. Mm. Literal, milyon na ginastos nila sa procedures and all that. Yeah. Inabutan sila ng pandemic dun sa ancestral home nila na sila lang yun nandun. Yeah. Sa Batangas, I think eh. And they couldn't leave, na lockdown na. Buntis. Yep. No effort, no medical intervention. Wala lang silang magawa. Nagpahinga, Yeah. nawala yung stress sa katawan. They tried. First try. Yeah, shout out sa mga mommies Yep. na kasabay ko. Meron kaming group nun eh. We call ourselves classmates. So that's me, Marie Chris. As in, sabay-sabay kami Yes, buntis. oo. Alala ko yun. Me, Marie Chris, Sheena Halili, Yes. and Charis Solomon. Mhm. Oo. And then si Tay, Mhm. na siya yung 10 years pa sila nga waiting and then binigyan sila Doon. ni Lord ng baby pandemic Wow. time. Wow. So yeah, magkaka-message kami niyan. Yung May yung group nakakatawa kami. kayong kwentuhan, di ba, minsan? Parang, Oo. ano yung gagawin mo dito? Simple exchange of tips, di ba? Grabe, Tapos nakakatawa. kumustahan kami. Mm. Kasi nga, paano ka manganganak? Try mo ba yung water birth? May mga gano'n. Oo, yung water birth. Naalala ko yung Sabi ko, water hindi ko birth na kaya yun. water birth, hindi ko kaya. Kasi ako nakakatakot. Nakatakot ako eh. Kasi di ba parang sa tubig lalabas yung baby, tama ba? Parang ayoko, natakot ako. Hindi, iba-iba naman Mhm. case. So, kung medyo yung size naman ng baby mo, Yeah. medyo the normal, Ay, wala. pwede. Ang Pero laki ni kasi Sandrine. ang laki ko po magbuntis. Mm. Kaya Oo, talagang kasi. natakaw po ako. Kita naman, di ba? So again, guys, we want to hear from you yung mga adventures nyo ng pandemic, how you raised your kids, any special techniques na ginawa nyo, gusto namin marinig yan. Any funny experiences, of course, from the father side and the mother side, kung pwede nyo i-comment dito. Again, itong episode na to is for the parents out there who went through the same experiences like me and Acel.
no 2020 hanggang 2022. Yung time frame na yan. Di ba? Marami yan. Mhm. So, ang We're saya nun. excited to read your comments Yeah. and kwentos. Yung mga nag-comment po nung last episode namin, ang dami, litanya po eh. Nakakatawa yung mga ibang kwento and the others are inspiring. So continue na lang po yan and we Thank really you. appreciate Thank you. there are some viewers natin na talagang inaabangan every single episode and they Oh, rewatch that's our so past sweet, episodes, so sweet. diba? Salamat po. Thank you so much. And Let us know kung meron kayong mga gustong pag-usapan. Itong topic na to, kailan lang to? yeah, Kailan lang natin naisip? kanina lang. Kasi po, umuulan dito actually kaya hindi kami makapunta doon sa studio namin dahil maingay nga ang ulan. And So, pa-soundproof mo na daw. sabi ko dito na lang, baka may pa-soundproof dyan guys, baka naman. Usap naman tayo. Thank you so much. Thank you guys. And again, the topics, okay, if you have any suggestions for topics, i-comment nyo lang po dyan. And yung mga binanggit namin dito, kwentuhan nyo kami as parents who survived and thrived during the pandemic. Okay? So again, we'd like to ask everyone if you can subscribe to our channel. Please subscribe, like, and share this video, of course. And you can watch all our past videos, including this one, sa YouTube and Spotify. Ang dami na nating episodes. Dami, nakakatuwa, di ba? We're sticking to the plan, di ba? Nakakatuwa naman yun. Oo. Ang paumanhin lang pagka nagkaroon kami ng late upload, alam nyo na. Yes, pagka ganon, Parenting. yes, parenting is parenting, di ba? So again, thank you guys for watching. This is A-Mark the Podcast. Bye. See you next episode. See ya.